Nakita ang mga bida ng tatlong manlalaro ng football na Team Rocket pala. May hawak na bomba ang Team Rocket na mukhang bola. Sinipa ni James ang bola papunta sa mga bida pero ibinalik lang ito ni Ash pagkatapos ay ni Brock naman. Kinuryente ni Pikachu ang Team Rocket gamit ang Thunderbolt kaya sumabog ang bomba malapit sa kanila at tumalsik sila palayo. Alam nilang tatalsik sila kaya nagsuot ang Team Rocket ng mga parachute. Ganun pa man, nag-away sina Jessie at Wobbuffet na naging sanhi ng pagkahulog nilang lahat. Galit na galit si Jessie kay Wobbuffet habang iminungkahi naman ni James na dapat siyang maging mas malumanay dahil hindi pa nila kailanman natatalo ang mga bubuwit. Pagkatapos ay nagpulong ang tatlo para pag-usapan kung bakit lagi silang natatalo ng mga bubuwit. Inisip ng bawat isa sa kanila na si Jessie, James, Meowth, o Wobbuffet ang dahilan ng kanilang pagkatalo. Narealize ni James na ang mga kaaway ay binubuo ng tatlong tao habang sila naman ay dalawa lang, tumutol si Meowth pero ipinaalala sa kanya na isa siyang Pokemon. Alam din ni James na si Pikachu ay hindi pumapasok sa kanyang Pokeball na ikinatuwa ni Meowth dahil ganoon din siya at ganoon din si Togepi. Inisip naman ni Jessie na kasing kulit ni Wobbuffet si Togepi na ikinaproud naman ang husto ni Wobbuffet. Naalala rin ni James na ang mga bida ay maraming Pokemon habang sila naman ay may 4 lang. Ipinaalala sa kanila ni Meowth ang mga makinang ginawa nila pero nagalit si Jessie at binigyang diin na wala sa mga ito ang gumana. Dahil sa pangungulit ni Wobbuffet, nauwi sa away ang Team Rocket. Matapos mabugbog at makalmot, iminungkahi ni Jessie na tumawag na lang sa HQ para sabihin na magpadala ng mga bagong Pokemon sa kanila. Gayunpaman, ipinaalala ni na James at Meowth na napakalaki ng utang nilang pera sa HQ, binanggit pa nga ni Meowth na utang niya rito ang kanyang siyam na buhay, at malungkot na sumang-ayon si Jessie. Matapos maglakad-lakad, nakatagpo sila ng isang Delibird na nakakulong sa isang hawla. Sa pamamagitan ng speaker, ipinaliwanag ng isang babae na iniwan niya ang Delibird dahil marami na siyang Pokemon. Ipinabatid din niya na kahit sino ay pwede itong hulihin, pero kailangan nilang mag-ingat sa kung paano ito huhulihin dahil malakas ito. Nakalabas sa hawla ang Delibird, kaya inilabas ni Jessie si Arbok at inilabas naman ni James si Weezing. Gumamit si Weezing ng Smog, pero nakaiwas ang Delibird sa ataking iyon, at gumanti ng Blizzard. Inilabas ni James si Victreebel, pero isinubo nito sina James at Jessie. Gumamit ang Victreebel ng Razor Leaf, pero umiwas ang Delibird at gumamit ng Blizzard sa Victreebel, kaya naging yelo ito. Ibinalik ito ni James, habang gumamit naman si Arbok ng Poison Sting. Gayunpaman, naging yelo ang atake dahil sa Blizzard ng Delibird, kasama na ang Arbok at Weezing. Pinalaban ni Jessie si Wobbuffet na ang counter ay nagbalik ng damage sa Delibird, kaya natalo ito. Nagtalo sina James at Jessie kung sino ang dapat humuli rito, pero may dumating na babae at ibinalik ang Delibird sa Pokeball nito. Natuwa ang babae na naipasa nila ang pagsusulit dahil pumunta siya doon para maghanap ng mga bagong recruit para sa Team Rocket. Sumagot sina Jessie at James na sila ay miyembro na ng Team Rocket. Ipinakita ng babae ang tunay na uniforme ng Team Rocket na kulay itim, pero sumagot sina Jessie at James na gumawa sila ng sarili nilang kasuutan. Hindi kumbinsido ang scout na miyembro sila ng Team Rocket, kaya nagpa siya itong alukin sila ng pera para sumali. Gustong sumali ni James, pero ipinaalala sa kanya ni Jessie na mabubuking sila dahil sumali na sila sa organisasyon dati. Humingi ang scout ng kanilang mga ID card, kaya ipinakita ni James ang kanya. Nakita ng scout na expired na ito. Nabasa ng scout na hindi nila nabayaran ang kanilang mga membership fee at mga utang, kaya sila tinanggal. Hinanap ni na Jessie, James, at Meowth ang kanilang mga pangalan, pero wala silang nahanap na resulta. Sobrang lungkot nila, kaya pinayuhan sila ng scout na magpa-register na lang ulit sa Team Rocket. Sa ibang lugar, kinontak ng isang recruit ng Team Rocket na si Wendy si Giovanni at iniulat na ang scout ay nakahanap ng ilang kandidato. Nakikita ni Giovanni na mahalaga para sa grupo na magkaroon ng mga bagong miyembro. Sinuri ni Wendy kung kasama si Jessie sa mga recruit na iyon at naalala niyang uminom si Jessie ng fruit smoothie at iniwan siya nito para bayaran yun. Galit pa rin si Wendy kaya iminungkahi niyang tanggalin sina Jessie, James, at Meowth. Tinanggihan ni Giovanni ang kanyang mungkahi at sinabi sa kanya na bantayan na lang sila, pero sinabing tatanggalin sila kung hindi nila mababayaran ang kanilang utang sa grupo. Sinabi ng scout kina Jessie, James, at Meowth na sa huling bahagi ng pagsubok ay kailangan nilang kumuha ng mga Pokemon mula sa ilang mga trainer. May nakita siyang grupo na kinilala naman nina Jessie at James bilang mga bubuwit. Sinabi nila sa scout na ang grupo na yun ay hindi matalo-talo at malalakas ang mga ito kahit wala sa hitsura nila. Nagpa siya ang scout na ipahiram sa kanila ang kanyang Delibird. Naglakad ang mga bida at nakatagpo ang Team Rocket. Sinabi ng Team Rocket sa mga bida na kailangan nilang labanan sila para maibalik ang kanilang membership sa organisasyon dahil napatalsik sila.
Iminungkahi ni Misty na hindi na sila dapat sumali, pero tumangging makinig sina Jessie at James. Inilabas ni Jessie ang Delibird na nagbigay ng mga regalo sa mga bida. Gayunpaman, sumabog ang mga regalo sa kanila, kaya inilabas ni Ash ang Fanpy para lumaban. Susubukan sanang gumamit ng takedown ni Fanpy sa Delibird, pero lumipad ito pa itaas at gumamit ng Blizzard kaya naging yelo si Fanpy. Ibinalik ni Ash si Fanpy, habang naghagis naman ang Delibird ng mga regalo sa kanila, at nasalo ni Pikachu ang isa at sumabog sa kanya. Habang nagtatago ang mga bida, nagbigay ulit ng isang regalo kay Pikachu ang Delibird, pero sa halip na mapinsala sa pagsabog nito ay ibinalik pa nito ang lakas niya. Gumamit si Pikachu ng Thunder na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Nakita ito ng scout at sinabing, ayos lang kahit natalo sila dahil kailangan talaga namin ng mga bagong miyembro. Iniulat ni Wendy na nakapasa sina Jessie at James, kaya ipinag-utos ni Giovanni na pahirapan sila sa trabaho para makabayad sila ng utang. Ano't ano man ay galit pa rin si Wendy. Masaya sina Jessie, James, at Meowth na nakabalik sila sa organisasyon at tinanggap sa kanilang grupo ang Delibird. Sinabi ng scout sa kanila na kailangang bumalik ng Delibird, pero magsisilbi itong kartero para sa direktang pagbabayad ng mga utang. Nagbigay ang Delibird ng isang regalo, at nabasa ni James na isa itong resibo para sa mga utang, kabilang na ang para sa isang fruit smoothie, dahil uminom si Wendy ng isa para makaganti kay Jessie. Sinabi ni Jessie na hindi nila mababayaran ang mga utang dahil lagi naman silang walang pera. Ano't ano man, naisip ni Jessie na kapag dumating ang Delibird, gagamitin nila ito para hulihin si Pikachu. Sumigaw sila na ang buhay ay maganda. Narinig iyon ng mga bida at nagtaka kung ano iyon. Sa pagpapatuloy ng mga bida, napunta sila sa isang makapal na hamog. Kumpiyansa si Ash at naglakad pa ng malayo, pero nawala siya sa hamog at sumigaw. Nahulog pala siya sa may padulas na lupa at binalaan siya ni Brock na mag-ingat, pero nahulog din ito. Isang babaeng may kasamang Ninetales ang lumapit sa tulirong si Brock. Ipinakilala ni Brock ang kanyang sarili, habang ang babae naman ay si Lococo, na nagmungkahing sumama sila sa kanya sa gitna ng hamog patungo sa kanyang tahanan. Gutom na ang Team Rocket. Nang ibinalik ni Jessie si Wobbuffet, napansin nila ang mga bida. Nang makita nila ang Ninetales, nagpasya silang nakawin ito at si Pikachu, pero nagugutom na talaga ang Team Rocket kaya ipinagpaliban muna nila ito. Ipinakita ni Lococo ang daan, pero walang makita ang mga bida. Biglang may lumitaw na kastilyo, at pumasok ang mga bida sa loob. May narinig si Ash, pero binaliwala niya ito, palihim palang sumunod ang Team Rocket papasok ng kastilyo. Binigyan sila ni Lococo ng pagkain, habang nagpakita naman ng paglalambing ang Ninetales kay Brock. Samantala, pumasok ang Team Rocket sa isang kwarto na puno ng cookies at kinain ang mga ito. Natuwa ang mga bida at ninais ni Brock na manatili na lang doon. Pinayagan sila ni Lococo na manatili dahil makapalang hamog sa mga bundok. Nagpasya si Lococo na ihanda ang mga kwarto. Habang papaalis sina Ninetales at Lococo, napansin ni Misty na walang refleksyon si Lococo sa salamin, habang ang Ninetales naman ay mayroon. Biglang nagsara ang salamin at sinabi ni Lococo na hamog lang iyon sa ibabaw ng salamin. Nang sabihin ni Misty ang kanyang mga nakita, sinabi ni Brock na hindi lang kayang ipakita ng salamin ang kagandahan ni Lococo kaya walang refleksyon, at labis na nahiya ang salamin kaya bigla itong nagsara. Nagpakita muli ng paglalambing ang Ninetales kay Brock na inisip naman kaya naaakit ito sa kanya dahil nagkaroon na siya ng Ninetales noon. Tinanong ni Misty si Lococo kung bakit siya nag-iisa rito, pero tingin ni Brock ay kabastusan ng tanong kaya humingi ito ng paumanhin kay Lococo. Sumagot pa rin si Lococo na sinabing ang may-ari ng lugar na ito ay umalis para sa isang paglalakbay at sa paglipas ng panahon, umalis na rin ang mga tauhan, kaya siya na lang at si Ninetales ang naiwan para maghintay sa pagbabalik ng may-ari. Tinanong ni Brock si Misty kung nasiyahan na ba ito sa sagot. Tinanong ni Lococo si Brock kung maaari itong manatili sa mansyon. Nagulat ang mga bida, habang tinanong naman ni Brock na kinakabahan kung gusto ba siyang pakasalan nito. Namula si Lococo at gusto sana itong yakapin ni Brock, pero tumagos lang ang kanyang mga bisig sa katawan nito. Agad na hinila ni na Misty at Ash si Brock para kausapin. Kinumpirma ni Ash na nakita niyang tumagos si Brock kay Lococo, habang sinabi naman ni Misty na kailangan na nilang umalis doon, at pinilit na gisingin ang tulirong si Brock. Tumanggi si Brock na umalis at labis itong ikinatuwa ni Lococo. Pinapunta ni Lococo si Brock sa isa sa mga kwarto, habang pinilit naman niyang paalisin sina Ash at Misty sa mansyon gamit ang psychic power ni Ninetales. Binuksan ng Team Rocket ang isa pang pinto at kumain ng maraming popcorn sa loob. Nakita ni na Ash at Misty na pinalitan ni Lococo ang damit ni Brock ng isang formal na kasuotan. Gustong labanan ni Ash si Lococo, pero pinigilan siya ni Misty at iminungkahi na alamin muna kung sino talaga si Lococo. Nagbasa si Misty ng ilang mga libro, pero wala siyang nahanap.
Pumasok sila ni Ash sa isang kwarto at nakakita ng painting ng isang lalaki na may katabing Ninetales at kamukhang-kamukha ni Brock. Ang tanging pagkakaiba lang ay may nunal ang lalaki malapit sa kaliwang mata. Nakahanap si Ash ng isang diary at nabasang ang lalaki ay umalis para sa isang paglalakbay, 200 taon na ang nakalilipas. Natakot si Misty, pero sinabi ni Ash na huwag mag-alala dahil lalabanan ni Totodile ang Ninetales para mailigtas nila si Brock. Biglang inatake ni Totodile ng water gun ang Ninetales, pero nakaiwas ito. Gumamit ang Ninetales ng flamethrower, pero sumablay at tinamaan ito ng water gun ni Totodile. Biglang naglaho si Lococo at bumalik ang dating damit ni Brock habang naging luma naman ang mansyon at natuklasan ng Team Rocket na ang mga cookies at popcorn na kinain nila ay mga dahon lang pala. Nagalit ang Ninetales at gumamit ng fire spin. Pumunta ang mga bida sa mansyon at sa loob ng kwarto, kung saan nakita ni Brock ang painting ng lalaking kamukha niya, pati na rin ang isang kakaibang Pokeball. Sumunod ang galit na Ninetales at sinubukan ni Ash na sabihin dito na hindi si Brock ang amo nito. Lumitaw si Lococo at sinabi na ibigay nila si Brock. Gumamit ang Ninetales ng flamethrower at gumamit naman si Totodile ng water gun. Gayunpaman, gumamit ang Ninetales ng Psychic kay Totodile, kaya ibinalik ito ni Ash. Gagamit sana si Pikachu ng Thunderbolt pero pinalutang rin ito at si Ash ng Psychic. Gumamit ang Ninetales ng flamethrower pero nakaiwas sina Ash at Pikachu. Kinuha ni Brock ang Pokeball at nakita ng Ninetales ang amo nito kay Brock. Natuwa ang Ninetales at ibinalik na ito ni Brock sa loob. Lumitaw si Lococo at sinabing natutuwa siyang nakabalik na ang Ninetales sa Pokeball nito pagkatapos ng 200 taon. Napagtanto ng mga bida na siya ay isa ring ilusyong 200 taon na ang tanda. Ipinakwento nila kay Lococo ang nangyari at inilabas ni Brock ang Ninetales para makinig din ito. Naalala ni Lococo na ang amo ay umalis at nangakong babalik sa loob ng isang buwan. Lumipas ang mga buwan pero hindi pa rin ito bumabalik kaya nag-alisa na ang mga staff hanggang sa lumipas pa ang 20 at 30 taon, unti-unti nang nasira ang mansyon pero naghihintay pa rin ang Ninetales sa pagbabalik ng kanyang amo. 100 taon ang lumipas at napagtanto na ng Ninetales na hindi na babalik pa ang kanyang amo dahil siguradong pumanaw na ito, kaya nagpasya na ang Ninetales na umalis, pero pakiramdam nito ay nakatali siya sa lugar na iyon. 50 taon pa ang lumipas at natuklasan ng Ninetales na nagkaroon na siya ng mas malakas na kapangyarihan. Sinabi ni Lococo na nang makita ng Ninetales si Brock, akala nito ay ang amo na ang nagbalik. Humingi ng paumanhin ang Ninetales sa abalang na idulot nito. Biglang kinuha ng Team Rocket ang Ninetales at sinabing naniniwala silang malakas ito dahil nagawa nitong pakainin sila ng dahon. Inilabas ni Jessie si Arbok at inilabas naman ni James si Victreebel na isinubo ang kanyang ulo. Inilabas ni Ash si Bayleaf na pinalaya ang Ninetales gamit ang Razor Leaf. Gumamit si Arbok ng Poison Sting pero ibinalik lang ito ng Ninetales gamit ang Psychic. Sumugod si Victreebel kaya itinulak ng Ninetales si Brock na naging sanhi ng pagkahulog at pagkabasag ng Pokeball ng Ninetales. Pinabalik ni Bayleaf sina Arbok at Victreebel sa balon gamit ang tackle, habang ang flamethrower ng Ninetales at Thunderbolt ni Pikachu naman ang nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Dahil basag na ang Pokeball nito, sinabi ni Brock sa Ninetales na maaari na itong pumunta kahit saan ito gusto. Umalis ang Ninetales at nagpasalamat sa kanilang tulong sa pamamagitan ni Lococo. Pagkatapos nun ay ipinagpatuloy na ng mga bida ang kanilang paglalakbay sa kabundukan.